negative 3% trust rating para sa Pangulo, plus 31 para kay Sara Duterte, at plus 77% para sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ano ang implikasyon ng mga datos na ito para sa kasalukuyang administrasyon? Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin yan sa araw na ito. Sa pinakahuling survey na inilabas ng SWS sa Social Weather Station, lumabas dito na ang Pangulo ay mayroon na lamang negative 3% na trust rating. Ibig sabihin nito, mas marami na ang hindi nagtitiwala sa Pangulo kesa sa nagtitiwala sa kanya. Samantalang si Sara Duterte naman ay bahagyang umangat ng konti ang trust rating sa kanya at pumalo na ito sa 31%. Positive 31%. Pero ang kagulat-gulat dito, si Rodrigo Duterte ay nananatiling napakataas ng trust rating kahit 3 taong mahigit na siyang hindi presidente at ngayon ay nasa Hague at supposedly ay nililitis para sa crimes against humanity at nag-enjoy siya ngayon ng trust rating of around 77%. Anong kahulugan nito para sa kasalukuyang administrasyon? Ano ang inilalatag na storya nito para sa sambayan ng Pilipino sa kasalukuyang kalakaran ng nagaganap dito sa Malacanang? Una, wala nang tiwala ang mga tao sa ating Pangulo. Malinaw na malinaw yan sa body language ng mga taong pinupuntahan niya. Makikita nyo kahit saan siya makita. Sa Cebu, sa Davao, sa mga mall. Makikita niyo na ibang-iba ang pagtrato ng tao sa kanya. Walang gustong lumapit, ni walang halos gustong kumaway. Kung mayroon man magpa-picture ay mangilan-ngilan lang. At ito ay implikasyon or indikasyon ng isang citizenry, isang lipunan na handang-handa ng itatwa ang kanilang pinuno at kumala sa kanya. Ang positive rating naman kay Sara Duterte sa kasalukuyan at ang pag-angat lalo ng trust rating ni Rodrigo Duterte na nung makailang buwan lamang ay nasa 65%. Ngayon ay po nadagdagan pa ng positive 12% at umabot na ito sa 77%. Anong ibig sabihin nito para sa Malacanang? Ang ibig sabihin naman ito para sa kanila, lahat ng ginagawa ng PCO, ng Presidential Communications Office, ni Claire Castro, lahat ng gimmick nila at ng kanilang mga trolls at mga patutsada nila sa internet, at mga kung anong mga gawa-gawa nilang mga intriga, kasama na rin yung mga ginagawa ng mga pink, ng dilaw, ng mga pula, nagkampi-kampihan na sila. Lahat ng ito hindi umuubra. The people are not buying your story. Hindi na po mabenta sa tao ang inyong mga ginagawa. Ibig sabihin nito, natuto na ang mamamayan. Gising na si Escombro. Alam na kung anong ginagawa nyo. Bistado na po kayo. Ang isang pamahalaan na nabubuhay lamang sa pamamagitan ng gimmick, mga patutsada, mga trolls, ay isang hindi totoong pamahalaan. Ito ay parang advertisement company na ito ang specialization niya. At kaya nga po siguro kinuha nila si Claire Castro dahil siya ay isang YouTube vlogger at ito ang kanyang specialty. Kaya tingnan nyo kung ano naging tugon ng Malacanang. Ang pinag-uusapan po dito sa kasalukuyan, yung pagkamatay ni Jose Cabral at yung pagbaba ng rating ni Bongbong Marcos at pagtaas ni Sara Duterte at ni Digong, ni President Digong. Anong tugon ng Malacanang? Ito si Claire Castro at bumabanat na para daw kamukha daw ni Chucky, yung manika na kontrabida, yung sinasapian ng masamang espiritu. Kamukha daw nito si Sara Duterte. Well, obvious naman po na malayo kay ang itsura ni Sara Duterte dito sa sinasabi ni Claire Castro. Si Sara Duterte probably is one of the prettiest na mga politiko natin sa kasalukuyan.
lalo na nung kabataan ni Sara Duterte. I'm sure si Claire Castro, may itsura din naman siya nung siya ay kabataan niya, no? Pero siguro natatakpan na ng mga lahat ng negatibong mga pinag-aagawa niya at mga komento ng tao sa kanya, at lumalabas kasi ngayon yung kanyang pagiging palingkera at masamang ugali, at yun ang nakikita ng sambayan ng Pilipino. Pero bakit niya kinukumpara bigla si Sara Duterte kay Chucky? Ang tawag nga dito po is misdirection, at saka yung pong reaction baiting. Gusto nila ang taong bayan ay magalit kay Claire Castro. Tanggap na nila Claire Castro yan. Tanggap din nila Secretary Roque ng DTI noon yan. Anong ginagawa nila sa atin yan? Reaction baiting po yan. Yung sinabi nila, kunyari, na yung 500 pesos na Noche Buena, yung 50 pesos na baon, lahat po yan, mga reaction baiting po yan. They are trying to act like the lightning rod for the President. At yan po ang trabaho nila para sa Pangulo. Kaya po sila binabayaran para po dyan. And I'm sure medyo malaki ang bayad sa kanila para dyan. At ang trabaho nila is to take away the heat from the President, at sila ang mag-absorb nito. So gagawa ka ng mga kwento, ng storya na ikagagalit ng mga tao para sa umabaling ang atensyon ng mga tao. Makakalimutan natin si Yusek Cabral, makakalimutan natin ang bumabagsak na popularidad ng Pangulo at ang bumabagsak na ekonomiya. And unfortunately for them, bistado na ng taong bayan kung anong ginagawa nila. Lahat ng mga propaganda ninyo, yung pagpapagalit ninyo sa taong bayan, ito ang nagpapakita sa amin lalo, sa mamamayan, na wala kayong kaplano-plano para sa sambayan ng Pilipinas, sa mga Pilipino, sa ating gobyerno, sa ating ekonomiya. Ang isang gobyernong nabubuhay lamang sa gimmick at hindi sa economic reforms, social and political reforms, ay isang gobyernong walang plataforma at walang patutunguhan. Unfortunately for you, and for this administration, and for Claire Castro, and for the PCO, lahat ng ginagawa nila, alam na ng taong bayan, natuto na, kasi tayong lahat nagsisipag-aral, kasi alam na natin, mahirap makialam ng taong walang alam. Kaya lahat ng iskumbro sa Pilipinas, God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.